Hello, Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn. So, ito yung love life ninyo. Anong ganap, anong balita sa love life nyo, yung mga possibilities itong next 7 days. I'm Purple Team nga pala para sa mga bago dito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube, please don't forget to subscribe and like and follow na rin po yung aking FB, Instagram, and TikTok. Para sa mga gusto ng paid personal readings, send lang po kayo ng PM sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. Pwedeng magre-resonate, pwedeng hindi. Ito ay collective reading lamang, hindi personal reading. So, kunin nyo lang ano yung tumutugma sa inyo. Muna natin yung overall energy nitong connection ninyo, itong person mo. Ano kaya? Yung overall energy para kay Earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, tsaka person nila. Past, present, person nyo man ito. Kung ano yung nagre-relate. Overwhelmed. The stress from this is draining me. So, this relationship is stressing you. No? Nakukonsume ka. Nagkaka-wrinkles ka dito sa sa person na to. Ano ba nangyayari sa inyo ngayon, Earth signs? Anong meron? Bakit nai-stress si Earth signs? Bakit kayo na-overwhelm? Nakaka-drain na. Oh. So, ibig sabihin, pwedeng unhealthy na itong samahan ninyo. Hindi na maganda siguro yung yung nangyayari. Hindi na maganda yung partnership. Okay. Hindi na talaga kayo okay. Meron na rin kasi ditong parang hindi na nagiging honest. Pwedeng may ginagawa na rin to. Ikaw man yan o yung person mo. Ay, bakit hindi nyo patapatin yung isa't isa kung ganyan din lang? No? Bakit kayo magi-stick pa kung meron din namang ginagawang hindi okay yung isa kabalbalan? Kasi syempre, siguro mahal na mahal nyo tong person na to, whether ikaw ito, na nag-i-stick pa rin dito kahit nai-stress ka na. No? Pero masasabi ko sa iyo, pwedeng dishonest tong person na to. Okay? Pwedeng may ginagawa na siya na hindi maganda. Ano ba yung possible outcome nito? Ano ba ang possible outcome para kay Earth signs? O itong connection nila ng person niya, ng possible outcome. Indecisive. Alam mo, bandang huli, hindi ka pa rin makakapag-decide dito eh. Nahihirapan ka pa rin. Kung ikaw to bahala ka na, take what resonates, tag nyo yung sarili nyo, sino kayo dito sa energies dito na lumalabas. Kasi kayo naman yung nakakaalam ng love story ninyo. Alam mo, may malaking revelation dito. Magaganap. Baka ito palang next 7 days, pero baka for some of you, nangyari na yung revelation na yan. So, you are in total shock kung ikaw itong makakadiscover nito. O baka yun yung matutuklasan mo, yung may ginagawang hindi ka nais or secret itong person na ito sa'yo. Whether kung sino man sa inyo yan, ikaw man yan o siya, hindi ko alam kung sino sa inyo yung may ginagawa. Hindi ko alam kung sino sa inyong dalawa yung may madidiscovering shocking dito. Okay? Pero alam mo, masabi ko lang sa'yo, Earth signs, this is an indication, si Tower, na meron na talagang mga bagay na you have to let go. So this is, kumbaga, you will be struck by the lightning kasi pwedeng you are avoiding
pwedeng alam mo na or pwedeng nararamdaman mo na may idea ka pero you kept on avoiding itong change na gusto mangyari ni Tower. Sana ay mismo gagawa ng paraan na umikse na isingit itong Tower moment na ito para lang ma-realize mo. So, may may shake up dito na mangyayari sa relationship ninyo. Kasi yun yung kinakailangan. No? Kaya kung ako sa'yo, kung ikaw to, indication to na may kailangan ng tibagin, may kailangan ng baguhin dito sa buhay mo, dito sa connection mo sa relationship mo. And hindi na siya yung, kumbaga hindi na dapat pigilan pa. No? Pwede ngang long overdue na to, pwedeng na-delay sa kaka-prevent mo eh. Yung prevention na tinutukoy ko, maraming pwedeng dahilan yun. Pwedeng pwedeng in denial ka, you're refusing to see, binabaliwala mo lang, yun nga, ini-ignore, yan. So, pwedeng maraming red flags na dito, even before pa, kaya lang, pwedeng hindi mo lang talaga pinapansin. Kasi parang pwedeng in denial, no? Pwedeng in denial kayo dito. Pwedeng kasi, syempre kasi, syempre kung masakit na katotohanan, yung iba meron silang problem dealing with the truth, no? Lalo na kung masakit at parang para sa kanila is unacceptable or hindi nila inaakala na posible na mangyayari yon. So, may mga ganun. Hindi ko nilalahat, okay? O, pwedeng kayo yun. So, tag nyo na rin yung sarili nyo, whether yung energy nyo ba yun o hindi. Oh. The Ace of Cups is telling you whether this is advising you kung ikaw tong ayaw, nire-resist itong change. No? You should welcome new love na paparating sa iyo. And in order for that to happen, syempre, embrace mo muna itong power moment. Kasi sa tingin ko, matitibag yung dapat matibag diyan. Mai-expose yung dapat mong malaman, which is ito. Whether this is infidelity, third party, lying, cheating, etc. No? So, in short, may deception. May something going on na pwedeng hindi mo alam, no, na hindi maganda, kung ano man yung nangyayari na yon. And yun yung dapat ma-expose dito, Tower, whether this already happened in the past or mangyayari pa lang siya within the span of next 7 days na binabanggit ko nga, since yun yung pinag-uusapan natin, no? 5 of Pentacles, see, alam mo meron talaga ditong dishonesty, possible na infidelity, cheating, no? So, eventually, alam mo, may iwan ka rin dito. Kung ganyan talaga yung case, kung may third party situation dito, mukhang iiwan ka rin yung person na yan. Parang lalo ka pang masasaktan kasi you kept on denying or you kept on ignoring the red flags, pero bandang uli, yun din yung pupuntahan nito eh. Tapos ang masaklap pa nito yung outcome mo, indecisive pa rin eh. Alam mo yun, hindi mo pa rin ma-make up yung isip mo. Ang analysis ko dito, ang feeling ko parang talagang pwedeng sa shock, dahil kahit na shock ka dito, pwedeng you're still in denial, pero this is a process. May mga taong ganun, hindi sila ganun kabilis mag-process nung shock. Pero yung iba, kaya nila. So, all you need is to accept siguro kung darating yun. And kung talagang kailangan mo ng time para lang matanggap mo yung mga bagay-bagay, so be it. Yun yung kailangan mo eh. Yun yung kailangan mo para mag-heal, para matanggap mo, ma-realize mo. Doon ka talaga dadalhin. Doon ka dinadala, kaya may ganyan Tower moment, no? Okay. Queen of Swords. Meron na talaga. And ending, this is someone napuputol na ng connection or talagang
Okay. Indication ni Queen of Swords, pwedeng may air sign dito, Gemini, Libra, Aquarius. Pero, isang indication niyang Queen of Swords na kailangan mo nang maging honest talaga sa sarili mo. O, di ba tama yung hinala ko dito? Pwedeng you are in denial. Kaya nga may indecisiveness hanggang sa huli, hanggang sa outcome mo, ganun eh. Ang sinasabi ni Queen of Swords dyan, aba, magpakatotoo ka sa sarili mo, dear. Ito talaga yung nangyayari. These are the facts. Kung ano yung nakita mo. Kumbaga, huwag mo nang lokohin yung sarili mo. Magpakaprangka ka na lang. Magpakatotoo ka na lang. Tanggapin mo. Kung kailangan ng putulin, putulin. So be it. Yun yung sinasabi niya. Okay? The world, may mag-e-end talaga. Oh, hindi mo talaga siya mapipigilan eh. This is a major card and the tower. So, 2 major, actually, you have 3 major cards. Oh. So, this is a major thing na mangyayari and feeling ko this is unpreventable. Pwedeng para sa'yo, hindi pa tapos, pero yun talaga yun yung plano ni universe eh. Na things will end para sa inyo nitong dalawang person. Siguro the universe is just protecting you kasi nga, pwedeng may expose talaga dito na talagang niloloko ka niya, maliwanag. May deception. May kasinungalingan. May panloloko. May, may infidelity. O, diba? Nasa sayo na lang kung kailan mo ba talaga matatanggap tong katotohanan. So, you are only delaying kung talagang ito ay ini-ignore mo. Dinidelay mo lang ng dinidelay yung natural course, yung natural na proseso. Pero that's fine kung talagang ganun ka. Pero in time, malalaman at malalaman mo rin naman eh. Yun talaga yung magbibigay din ng judgment. No? I accept my situation without resistance. So, suggest sa iyo, do not accept it. Erase. Accept the situation without resistance. Yun yung sinasabi rin ni The Tower. Huwag mo nang i-resist to, dear. Ito na talaga yung real deal. Ginagawa ko to para sa'yo, para makita mo to. Makita mo yung totoo. Oh, di ba? Lahat ito eh. 8 of Cups. You have to move on. You have to let go. You have to accept. Harapin mo na to, yung katotohanan, and from there, you will be able to accept and move on. Kasi kung di mo ma-accept, first step is to acknowledge, to accept what's really going on, and then doon ka pa lang, di ba, makakapag-move on. Without acceptance, you cannot move on. Maliwanag yun. Strength card, kung natatakot ka, kung feeling mo hindi mo kaya, mali ka. Kaya mo yan. Malakas ka. Sa inakala mo, yun yung sinasabi ni Strength card. So, this is something na talagang very difficult and painful na kailangan mong i-endure, and you will be able to overcome this. No? I can deal with whatever comes my way. Maliwanag yung mensahe sa'yo ni Strength card. Thank you so much for being here. Don't forget to like, share, subscribe. Take care and God bless. Kaya nyo yan.